Sasampahan ng patong-patong na kaso ang 5 sospek sa paggamit umano sa kanilang mismong mga anak at kapatid na batang babae sa online pornography. Ang 9 na biktimang na-rescue sa Iligan City nakaranas ng trauma at sumasailalim ngayon sa counseling ng DSWD. Balitang hatin Ivan Mayrina. Isa lamang ang batang ito sa 9 na batang babaeng na-rescue ng mga operatiba ng Women and Children Protection Center sa Purok 9, Tambacan, Iligan City nitong November 3. Ang kanyang edad, 7 taong gulang. 2 iba pa ang 7 taong gulang din. Ang iba pa, 9 na taong gulang, may 12 at ang pinakamatanda, 15. Ilan lamang sila sa mga biktima ng talamak umanong paggamit sa mga menor de edad para sa online child pornography ng kanilang mga mismong magulang at kaanak. It is very unfortunate and surprisingly, the very facilitator of this activity were their very own family, which consists of their parents and their siblings. It is actually a community. It became a community-based activity. It became lucrative in that area. 5 ang naaresto sa isinagawang raid. Nakuha rin sa kanilang sari-saring sex toys, computers at drug paraphernalia. Base sa apelyido ng mga naaresto, magulang o kapatid sila ng mga batang na-rescue. Huli umano sila sa akto ng malalaswang gawain habang pinapanood ng mga parokyanong karamihan daw ay mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Aabot daw na hanggang 150,000 pesos ang kita sa bawat online session. Pero kakarampot ang nakukuha ng mga biktima na karamihan nare-recruit mula sa mga depressed area. The bigger part of the chunk does not go to them. And we believe from the conversations that exchanges of messages in the Facebook with our informant, they were receiving, the ones who were recruited in the neighborhood were just given 500 pesos. The younger the victim is, the higher the price. Nasa pangangalaga na ng DSWD sa Metro Manila mga bata kung saan isasailalim sila sa debriefing, counseling at psychotherapy. One of the children wants to file charges against their parent. And so this is something that is being documented, and we want to see how traumatized the child is. So this is something that will take a little bit of time. The children the minors are quite exhausted. Naharap naman sa patong-patong na reklamong child trafficking, child abuse, paglabag sa anti-cybercrime law, pati paglabag sa Dangerous Drugs Act ng mga suspect. May nakuha rin kasi mga droga mula sa kanila. Patuloy na iniimbestigahan ng pulisya ang sindikatong nasa likod nito na nag-ooperate ng child pornography site at maging ang mga nagre-recruit sa mga biktima. May impormasyon kasi silang kalat na sa buong bansa ang kanilang operasyon. Base sa datos ng WCPC mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, may mahigit 1,000 biktima na ng sex trafficking ang nai-report. Para sa anumang impormasyon kaugnay ng child trafficking, maaaring isumbong sa WCPC. Ivan Mayrina, GMA News.